Good morning everyone. Good morning sa atong mga kaigsuonan sa Iligan. Ingon man akong respeto ngadto sa atong amahan sa syudad, Honorable Frederick W. Shaw, as well as si Vice Mayor Maria Nieto Alimanya, ngadto usab sa 16th Council, and bisan pa ang akong mga fellow public servant. So, mayong buntag once again o pasalamaton ako dako and behalf sa City Engineer's Office for this invitation nga makapadayag pud mi unsa ang update sa City Engineer's Office. So, thank you so much sa tanan o bisan pa ang unta makahatag pud mi ninyo og insights or mga updates as far as infrastructure is concerned, knowing kung unsa ang infrastructure sa syudad, that is a showcase kung unsa ka-develop ang atong lugar, diba? Inana lang. As far as City Engineer's Office, among mandate is to plan, design, then construct, then maintain, and any public works for that matter. Mao na ang mandate sa City Engineer's Office. Good morning once again. So, I think, question from our media, yes sir, from Brigada Sir Roy. Question type sa, pwede na ko mohatag og update sa atong mga projects. Like, as far as karon, we are on drafting we know kung unsa ang problema sa flooding sa Iligan. Dayon ang si Mayor itself nag-hire for a consultant nga with their expertise to design. So, dili kay mamadbait solution lang ang para pagsulbad sa atong drainage. So, nagkuha ta og consultant with the HydroNet. So far karon makapagawas na ta og ato ang priority projects. We know with this, we have the collaboration and coordination with the Department of Public Works and Highways, because for that, as one of also of the implementing arms regarding infra. So we know that DPWH nata mga jurisdiction. So with the national road, muna ang DPWH, ang atua is the local and city roads. So with that, nakahimo na ta og design. So for this, nakapagawas na ta 4 program of works for that priority nga mga barangays. Kaya kanang nakita nato ang Del Carmen, Bagong Silang, Inaplanon, Santiago, as well as diri sa San Miguel. So for that matter, with that a series of meeting nga gihimo with the DPWH as well as our consultant, nakakam up for a drainage master plan. However, it's not all nato nga matagaan o project immediate, but then for this flooding, nakakam up na ta for a solution. Kaya it's one of the IDG. Ang kuan ni Mayor sa IDG number 12, Iligan Development Goals, is ang kuan sa baha, no? Pagpaayo sa mga agianan sa mga tubig nga nag-cause of baha. So far for now, Mayor really made a strong support in terms of infrastructure. So with this, ang drainage gitutukan niya. For now, as one of the, for the information there sa tanan, at 2017, nakakam up for a drainage master plan. So with this, gi-update lang di siya gi-update. Because there are areas nga dili yun na to makam up with the project because of the road right-of-way issues. So it's one of the interventions nga katong mag-clean up ta, desilting with the main nga mo na isa sa recommendation for 2017 na drainage master plan. Nga pinaka-main ang main nga waterways like the Baslayan, katong dito sa Santiago, padulong ni Poda, nga ni sa kani pagawas diri sa Caltex, diri sa padulong Santiago, as well as kani Mangas Creek. The Mangas Creek, within na sa DPWH, however, per design, dako kayo o kuan sa road right-of-way. Ang road right-of-way itself, almost nga
equivalent sa project cost. So, giri-design na sa DP for now, nga dito na niya. Nakita man siguro na inyo, completed na na ang project niya sa San Lorenzo, wherein ang dalan, gihimo siya nga drainage. So, kana phase by phase na ihatag sa DPWH nato. Then, with that design nila nga drainage, ato na po nang i-coordinate or atong i-consolidate with that design po nato from sa atong LGU. So, inaana lang siguro ang update sa drainage because ako lang yung gitaga priority because this is one of the IDG ni Mayor sa number 12. It's among the 15, mao ni ang number 12 ang pagpalambog sa atong mga drainage system sa Iligan City. So, daghang salamat Ma'am Tata Acto for sharing sa atong update sa atong infrastruktura diha sa atong city engineers in karon nga administration. So, I think I do not take question, ma'am, from Sir Roy of Brigada News FM. Mayong gusto, Ma'am Tata, no? May to Sir Roy. Sorry, Ma'am, mo tayo pagkutanan na kanina sa mga update sa mga major infra project karon nga mga ongoing. Gawas ani, Ma'am, kay mapuno may query sa brigada regarding atong modern market nga murabag ka ng sa ilang una-una kita nga usa man ni kibutangan ipadayon sa may update ani sa pagkakaroon. Okay. Salamat ana ang question, sir. So far, sir, ang market is nata on the process of kanang within due for mo padayon gyud ta, sir. Dili gyud ta mo stop. Because we know nga kani nga project is para sa siyudad sa Iligan. It's a matter of naalay na problema along implementation. Of course, the CEO really doing unsa gyud mandate with the CEO. So with this design and build nga market, i-resend nato na due to katong mga during sa pag-implement ba with the contractor, naalay mga deficiencies nga dili nila ma-correct. Dayon ang mga daghay mga deficiencies nga kinahanglan i-rectify. Nakita na ninyo sa actual. So with due time, nagkabalumanta nga gisaka na sa BM Marketing ato contractor sa design and build to CAP. Nagpagawas ang CAP. So karon, sir, under na siya sa kanang due for appeal na siya karon. So, in God's time, makapadayon ta ani nga project because we know nga naagyo yung nabilin. Naagyo 50% lang ang na-claim sa BM Marketing. So, siyempre, sa SIAC itself, ang claim sa BM against ang unsay actual sa atua sa CEO per evaluation sa ilang accomplishment. So, ilani, sir, ang per ilang accomplishment, mubasi man ta based sa ilang actual nga ilang gihimo as of course within sa ilang contract. So kung sa ilang gi-submit nga contract, submit nga design, kato ilang implement during dito sa actual. However, mo na nakita nato nga na-diferensya nga dili na nila what is on plan, wala nila na-construct within the design nga ilang i-submit. So inaana ang kuan sa market. It's not the city engineer's office who made the design, but this is a design and build nga aspect sa market. So with this remaining amount, sir, umanhon yun nato ang market. Daghan kayong salamat, Ma'am Tata Acto, no? So I think we have another question from the CEO of Friends Radio, walain ang atong makauban pohon, ang atong higala, Engineer Erwin Subagang. Hi, sir. Hello, thank you, Ma'am Tata. Hi, sir. Good morning, Sir Erwin. Alam ko yung concern nga pag-ipaabot ni Ma'am Tata kay daghan nag-complain through my office karon na ba na nagbawa nila na kuan muapil kita sa Bukos Politika. Daghan na kayong complain, ipadulong sa ako. Ang akong number one na ipaabot sa City Engineer's Office. Kaya nung pa katong na kuipan gani sa kuan Ma'am Tata, diya sa Paslayan. Paslayan. Oo.
what happened nga, dinimulis naman ko na to, ngayon, nagtukod na kong balik, dinimulis, nagtukod na kong balik, kung until now, nagtukod na kong balik. Sir, kana siya sir, not even before, kaya na ang mga niya ito media gihapon. We know nga, this is a waterway. So, dili na siya butangan ng tuungkoy. What happened? Ang ilang mo, gi-block nila ang ilalim sa bridge. Then, ang ilalim sa bridge, dili na maka-flow. Mo nang diya sa may Gaisano nga area ng backflow. Instead nga padulong sa Baslayan, ilang gi-block. So, dili gyud ka-flow ang atong tubig padulong sa Baslayan Creek. Ang nahitabo karon, nag-wonder me nganong musalo man ang tag-iya sa koy nga tubig kanan manin. Ang gihimo nila, gipang-block nila ang both nga drainage gikan diri sa may at Bangaysano o kanin diri sa Pikas na side, gi-block nila og hollow blocks para ang drainage, ang tubig nga hugaw dili gyud kasulod dito sa area sa ilang koy. And mag-wonder ka ano musalo man sila sa koy. So, fresh water. Not even ang maintenance namo nga mga workers kung maglimpyo mi diha with that Cosmo going sa Gaisano, going diri sa Tabok. Mga yung may alcohol kay mga tol. Nganong musalo man sila. So, before sir, naagi na nakita nga dako matubo diha sa ICWS. I hope na-inform na namo ICWS nga i-revisit nila kung asa sila nakuha og fresh water. Sir, ang ako lang sir, wapo man ang ilang intention to have it as a tourist, but dili mao ang lugar nga ilang butangan sa koy. Nakita na ninyo ang sa City Hall nga koy, kana gikan na dito sa ila mo nang nag-initiate na lang for them nga ilang gibuhi nga koy dili pud masayang, diba? Like nakita niyo before, ang katong gi-issue na mag demolition, gi-post pa nila ang among notice, gibungkag nila ilang mga nipa, gipicturan o kami CEO gibash. Not even, ang ako lang ang tanghangyo, motong nang hangyo ko ni kapitan sa poblasyon, tinabangay lang takap. Dili kay, kung mo implement ang balaod, implement, dili kay murag mag-inat-inat ta ba? Diba? So nga ko lang, mupadayon yun mi og issue sa notice, not even gihimo mga nilang tindahan ng sa bridge diha at bang sa Cosmo, sir, o beach ka na, dili man na pwede butangan og tindahan. That is a pedestrian, mo na agianan sa mga tao. Ang nahitabo, ang mga tao mo agi na sa pavement, of which hazard na gyud siya na area, sir. Salamat kaya na nga concern, sir, pero naka-issue na gyud mig notice na po. Not even ang ako lang hangyo nga karon mo padayon yun mi kay kabalo na sila unsay dapat na adiha. So, katong structure nga ilang itukod karon, i-demolish dito. Demolish dito sir. Before nagdobot sila, ipa-demolish na biyato nila pero mibalik yapon sila karon. Yeah, sige, balik-balik. Thank you. So, ang naala po ko'y gamay like napamagit si Dr. Goma, no? For information lang din. Like katong ingon niya about sa paanakan. Ang CEO itself, before si Mayor nilingkod, ang City Health, naghatag yun sila o si Mayor nagbutang og budget para ma-improve ang mga health centers kada barangay para ma-decongest. Pwede na siya i-accredit sa Department of Health na pwede na dito mahimong paanakan. So, with that barangay, pwede na sila makakater. So, ang i-improve na mo with that unong to ka health centers nga pwede siya ma-accredit, nga pwede na dito mag-anak ang mga within that barangay nga mga constituents. So, naala po i-add-on nga budget nga karon nga padayon pud mi og himog improvement sa mga health centers. Thank you, ma'am, for that wonderful question. Charing. Ma'am, one last question coming from Sir. May nga po, ma'am, din. Ay, mayo mo to sir. Oh, mayo. News.tv. Nakakita ka dito sa Rubin mo. Ay, yes sir. Oh. Katong sa project sa program sa Whole of Nation approach. Then, para sa mga regulatories, doon na ito infra na project na i-fund sa lokal dito sa Rubumon. Then,
murag ang mo tunay sa yuta ang pamilya ni City Councilor Dato Santuan. Oo. So, saan ka-update na nakaroon? Sir, kani manggod karon, ang first nga infra nga atong giatuan is katong sa halfway house. Mo na imong gingon. Si Mayor naghatag na og amount of 7 million. Not even si nagpag-inspection na mo dito na gyud si CD, si Mamayda. Danyot nag-uban sa atoa. So ang ongoing mo, mupasa namin sa among program of works sa halfway house. Gi-follow up na mo si Kuan Dato, si Councilor sang Kuan Makinan, sang Pupan for katong iyang donation sa lot. For now, ipadayon na mo ang pagkuan sa pag-process sa procurement sa atong project. Mo parallel po nato activity kasi follow up si Mamayda with Councilor regarding kay manawag survey ato sir. So within the area nakuha na mo parcellary survey nga makuha na mo ning area sa lot nga para dito nato itungkod tong sa halfway house. Dili pa na ako maku-answer o pila gyud less than 1 hectare pa to, dili na ako kay ma-sure ang exact amount, sir. Salamat, sir. Daghan kayong salamat no sa atong mga media friends, media partners and panel karong buntaga. So I think wala na pangutana gikan sa atong mga media towards sa atong department head sa City Engineers Office. Atong palakpakan Engineer Ma'am Tata Acto. Daghan kayong salamat ma'am for sharing your time. So last Salamat na kaayo ha. Salamat kay sa tanan o I hope magtinabangay ta para pag-asenso sa atong iligan. So kita nga mga iliganon, magpadayon ta asenso iliganon.